Okay, so I'll start the recording na. So this is how we are going to compute for supply. Okay, so i-upload ko na lang din to. Binago ko ng konti. Okay, para mas mag-suit dun sa need nyo. Okay. Ayan, so I'm sharing the screen now. Ayan. Okay. So, as you can see, let's start dito sa may unang sheet natin. Ayan. Okay. So, let us now compute muna yung ating historical supply. Okay? Siyempre, nagtanong tayo sa mga competitor natin, no? Kung ilan yung nasa-serve nila. Halimbawa, no? Ko-continue ko yung example ng Tapsilugan, no? So, meron tayong na-interview, no, na tatlong seller. Tapsilugan din. Si Tapsilugan A, B, at si C. Tinanong mo si A. Tanong mo kay A, ilang Tapsilog meals ang nabebenta mo sa loob ng isang araw? Okay? Sabi niya 15. Sabi naman ni B, 12 lang. Sabi ni C, 11 lang. Okay. So, kung per day to, i-convert natin siya into per week. Ito yon. Okay? So, sir, per week, ibig sabihin, ito yon. I-multiply natin by 7. No, kasi per week eh. Di ba? 7. So, bali, pansinin nyo, may formula na yan. Okay? So, bali, 15 times 7 equals 105. Next is 12 times 7 is 84. Then 11 times 7 is 77. So ito yung kanilang naisusupply sa loob ng isang linggo. Then i-convert natin into per year. Okay. Sa loob ng isang taon, meron tayong 52 weeks. Yan. So bali itong per week, i-multiply natin by 52. So we get 5,460. Then kung 84 naman times 52, we have 4,368. 77 times 52 is 4,004. So sum total natin yan. So ibig sabihin, doon sa unang taon ng historical supply natin, 13,832 ang total ng supply. Wala ka pa dyan, okay? Wala ka pa dyan kasi historical yan eh. Okay. So kung mapapansin nyo, ginawan ko din siya ng breakdown dito. Ayan. In case lang naman, no? In case lang naman. No, pwede nyo gawin yan sa lahat ng seller. Mula kay seller A hanggang kay seller C. Same procedure lang. Okay. So kung mapapansin nyo, may naka-highlight dito yung total para sa taong 2018, which is 13,832. Now, ito yon. Yan. Okay? Same. Ayan, same. Yan. So ito yung mga tinda niya. So para malaman natin kung ilan yung top silog doon, ilan yung check silog, ilan yung long silog, no? So, etong ginawa natin. So ito, yan yung mga percentage nanggaling yan dito. Ayun. Okay, nanggaling din yan dun sa ating computation, no? Yung sa survey. Yan, galing din yan sa survey yung percentage. Okay. So mangyayari, itong percentage na to, ita-times natin sa 13,832. Ang makukuha natin dyan ay 5,187. And so on and so forth. Pare-pareho lang yung process. Okay, I hope it's clear. So kung mapapansin mo, pag sinam total mo yan, yan pa rin yan. Ayun, 13,832. So, sa taong 2018, historical yan, okay? Si seller A ay may 5,460. Ayun, the same. Ayan ha, oh.
highlight, highlight. Yan. O, the same ha. Yan. Si seller B naman ay may 4,368. Okay, highlight din natin. Yan. So, nandito rin siya. Yun. Si seller C naman, siya naman ay nagkaroon ng 4,004. Yan. So, eto rin siya. Yun. So, kung mapapansin nyo, yung sa kinumpit natin dito na unang taon for historical, eto rin siya. Nakita natin siya sa 2018 at ang total ay 13,832. Ayun, pareho. Okay? Ngayon, i-assume natin, assumption lang, okay? I-assume natin na ang supply nila ay nag-i-increase by 2% per annum. Okay? Kasi nga conservative yung data natin. So, nag-i-increase lang siya by 2%. Ngayon, pwede mo naman gawin kung ilang percent yung increase na inassume mo sa demand, pwede yun din ang gamitin mong assumption pagdating sa supply. Kung halimbawa, sabi mo sa demand, ang demand ay mag-i-increase ng 5% per annum, pwede mo rin gamitin yung 5% per annum na yon dito sa supply. Pero this time, sa example ko, 2% lang ang ginamit ko. Okay? Kasi nga, conservative yung gusto natin maging data. Payo natin na lumobo ng gusto yung data kasi mas nagiging questionable siya. Ngayon, paano gagawin natin para mabilis, no? Ayan. So, 2019, ayan, 2019, ang gagawin mo lang naman, guys, is i-multiply mo siya dito sa nasa itaas. So, kung napapansin nyo, may formula. Ayan, oh, may formula. Ito, may formula. Ayan. So, ano lang ang ginawa ko? Itong para sa 2019, i-multiply ko yung 5,460 times 1.02. Okay? So, sample. Ayan, tatanggalin ko muna. Okay? Ito, pati formula sa Excel, bibigay ko na sa inyo ha. So, yan. Times 1.02. Yan. Yun. O, para mag-automatic. Bakit 1.02? Kasi nag-increase lang siya by 2%. Ang 2%, pag ginawa mong decimal, 0.2. Yan. So, ganun din ang gagawin mo dito. Pagdating ng 2020, okay, ang i-multiply mo naman yung 2019. So, parang ganito ulit. Equals yung data ng 2019 times 1.02. Yun. And so on and so forth. Okay? So, ang gagawin mo dyan, kapag naka-formula ka na dito, copy-paste mo lang, drag mo lang. Okay? So, halimbawa, tatanggalin ko. Ayan, tanggalin ko muna yung data. O, walang data. Di ba? Anong gagawin? Para makopy. Click mo lang to. Tapos, dito sa may, sa may kanto, ayan, nakikita mo, nag-cross, di ba? Pag nag-cross yan, drag mo lang. Yan. Yun. Ibig sabihin nun, nakopy mo na yung formula. O, di ba? Ayan. O, ganyan lang kasimple. O. Yun. Okay? So, sa sum total mo na. So, pagka sinum total mo yan, ibig sabihin, lumalabas, lahat na yan ay nag-increase by 2% per annum. Okay? Ayan. Okay. Ngayon, pagdating naman sa projected, ito, projected, yan, highlight natin ulit. Okay? Magpo-project tayo. Okay? So, tanggalin ko muna ito ulit. Yan. So, para kay seller A, para makuha natin yung projected niya sa 2024, again, equal sign, i-click mo itong 2022, ay mali, sorry. 2023 na yan, okay? Gawin natin itong 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023. Yan, para hindi na kayo malito. So, para makuha sa 2024, equal sign, click mo lang itong 2023 times 1.02. Yun, ganun lang. Then,
Ulit-ulit dito naman sa 2024 times times 1.02. Yan. Ulit-ulit lang. Yan. Times 1.02. Huwag ka lang malilito dun sa number. Okay? Times 1.02. Yan. O, di ba madali lang? Times 1.02. Yan. Tapos, drag mo lang. Okay? Drag mo lang ulit. Yun. Drag mo lang. Yan. Drag. O. So, nakapag-project ka na. Ayun. O, nakapag-project na tayo ng para kay sellers A, B, and C. Okay. Ngayon, kung mapapansin mo, may nakalagay dito, your business. Ibig sabihin, ito yung sa inyo. Ito yung business nyo. Okay? Ito yung business nyo. Now, kasama kayo pagdating sa projected. Okay? Eh sir, paano namin kukumpitin yung sa amin? Ayan. So, dito naman yon. Ayan. Computation for supply based on seating capacity. Since ang business ko nga ay Tapsilog, okay, ibabase ko yung projection ko ng isusupply ko o kaya kong isupply base sa dami ng upuan o table na meron ako. So halimbawa, meron akong 5 table. Okay? Sa kada isang table, kayang umupo ang 4. Ayan. So ibig sabihin, kada table, kaya niyang mag-serve ng ilan? No, yan. Tama. Kaya niya mag-serve ng 4 kada table. So, ibig sabihin, kung may 5 table ako, 5 times 4, meron akong kakayanang mag-serve ng 20. Okay? Para sa 5 table. Ngayon, siyempre pag kumain ka, hindi naman mabilis, no? May kasamang kwentuhan pa yan. So ipagpalagay na natin, i-assume natin na ang isang kumakain ay tumatagal ng 1 oras. Kung ang business natin, okay? Kung ang business natin, ayan, lagay ko dito 1 hour stay. Yan. O, yan. O, 1 hour silang nag-i-stay. Okay, ito yung mga assumption natin. 10 oras kang bukas. So para malaman mo kung ilan lang kaya mong supplyan sa loob ng isang araw, so bali lang yan, mangyayari is 20 times 10 hours. Ito yun. Kaya ang per day mo ay 200 per day. Yun ang kaya mo. Maximum capacity. Maximum. Regardless kumbaga ina-assume natin na kada oras may kumakain. Walang ano yan. Walang pahinga yun. Automatic yun. Basta laging puno. Okay? So, yun ang maximum capacity. Now, per week, so yung 200, itatimes lang natin to 7. So, 1/4 times 52 para sa isang taon. Ayun yun. Ayun. Ayan. So, ito ay 72,800. So, ang dami, no? Yan yung sinasabi ko. Eh, sir, ang dami. Ang laki. Yes, ang laki ng capacity mo, pero siyempre hindi mo naman kaya gawin lahat yan. Hindi ganun kadali makakuha ng customer ng ganun kadami consistent. So, i-assume natin ngayon, eto na. So, kung mapapansin mo, i-assume lang natin na 10% lang ang magiging possible doon. Okay? So, we are going to assume na we will operate only at 10% of the full capacity. So, paano natin siya i-breakdown? Ayun, punta na tayo dito. So, ito yung ating maximum capacity. So, ang kukunin natin ay 10% lang. Okay? So, madaling sabihin, sir, ang 10% ng 72,800 ay 7,280. Correct. Tama yun. Ayun, yun na nga yun, di ba? Saka yun. Ang tanong, paano yung breakdown? So, base sa data dun sa demand kanina sa result ng survey, yan din ang ginamit natin. Okay? So, mangyayari, 7,280 times 0.375 and so on and so forth. So, ito. So, may breakdown na tayo. Breakdown lang yan. Breakdown lang yan. So, anong gagawin natin?
Itong data na to, yan ang gagamitin natin papunta dito. Yun. So for 2024, lagyan ko lang ng equal sign, tapos i-click ko to, nakalink na, yun. O, di ba? So meron na. Meron na akong pinanggalingan. So pwede ko nang i-copy. Click ko lang to, pack, drag. Ayun. O, di ba? Pag may formula na kasi, mas madali na. Ayun, no? So lahat yan automatic ay nag-increase by 2%. Yan. Okay. So ito total na natin. So this time, kasama ka na. Okay? Kasama ka na dun sa bumubuo para sa total supply projected. Okay? Ayan. So drag mo lang ulit para makuha. So ito yung ating supply para sa 2024 hanggang 2028. Yan. Okay, so I hope nagkakaintindihan tayo. Ayan. So, kinuha ko lang yung 10% guys ha. Okay. Ngayon, ito naman, comparison kasi ito, dati kasi meron demand and supply analysis. Ngayon, wala na. Iniba na natin. So, papalitan natin ito ngayon. Okay? Gawin na lang natin itong projected sales. Kasi meron tayo dun, di ba, yung demand and sales projection. Ayan. So, dito, ang nilalagay natin dito, sales. Okay? Yan, sales. Tapos, yung price. Yan. Kasi para makuha mo yung tawag dito, yung projected sales mo, kailangan may presyo tayo. Yan. Diba? Yan. So, yung sa sales, ang gagamitin natin dito, yung ating supply. Siyempre, i-assume na natin na yung 10% na yun ay talagang nabenta. Okay? So, kukunin ko yung data dito ha. So, ito ay naging 2024, 2025, 2026, 2027, and 2028. Now, dito, hindi na natin isasama yung competitor. Sa inyo lang. Siyempre, sales nyo lang ang pinag-uusapan natin dito. So, dito, pwedeng ilagay natin dito, wag ng sales, supply na lang. Yan. So, yung supply natin, para hindi kayo malito. So, magano ka lang ng number sign, tapos click mo tong supply. Ito yung sa'yo, di ba? Click mo, tapos enter. Yun na siya. Same procedure ulit. For 2025, click mo lang ulit para nakalink na siya. Para pag meron kang binagong isa, gagalaw na yung iba pa na connected sa kanya. Yan ang sikreto para mabilis mag-compute using Excel. Yan. Okay. So ito na ngayon yung ating supply na i-consider na natin siya as sales. Okay? Okay. Sir, ang dami po kasi naming price. Okay? So kung madami kang price, maging conservative tayo, magkano yung pinaka-mura? Ngayon, kung gusto mo naman, pwede natin siyang gamitin yung nakaganto. Okay? Pwede mong gamitin yung nakaganito mismo. So, paano mangyayari yun, sir? So, halimbawa, ang presyo ng Tapsilog, ganito. Ang presyo ng ganito. So, pwede natin gamitin yung ganito na iba-iba na ang presyo. Oo, pwede yun. So, paano natin gagawin yun? Ayan. So, kunwari, ito. Ibe-breakdown natin to into different products na katulad nito. Okay? So, papakita ko sa inyo ha. Ika-copy ko muna to.
Ililipat ko dito para makita nyo siya. Yan. Gawin na lang natin siyang data lang. Yan. Values lang. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito na yung mga data kanina. Yan. So, wala na siyang formula. Inalis ko yung formula pansamantala kasi hindi ko siya matatransfer ng ganun-ganun lang. Yan. So, pwedeng mangyari, nakaganito siya, iisa-isahin nyo na lang. Okay? So, papalitan natin to, ipapalitan natin to ng format, ang ilalagay natin ganito. Okay? Projected sales. Tapos ito na ilalagay natin. So, lalagay natin dito, projected sales for year 2024. Year 2024. Ayan, sorry. 2024. Yan. So, for year 2024, ayan. So, ano-ano ba yung ating supplies? Ayan. So, compare natin tong ating mga product. Yun na ilalagay natin dito. Ayan. So, we now have the following. Ayan. So, ano yung supply niya? Ito. Yan. Yan yung pinaka-supply niya. Okay? Okay. So, paano ba? Ayan. Ayan. So, ito, copy natin. Copy natin dito. Yan. Iba-iba yung price. Yan. Halimbawa, Halimbawa, ang price, yan. Ang price ng Tapsilog ay 80. Si Chiksilog ay 75. Silong-silog ay 60. Si Bangsilog ay 75. Si Spamsilog ay 50. Si Maling Silog ay 35. Ayan. So, halimbawa, ganyan ang presyuhan. Okay? Now, sa ganyang klase ng presyuhan, so ang gagawin lang naman natin, syempre, mag-ano lang tayo, mag-multiplication lang. Okay? So, yung supply times price, yan. So, ang sales natin for Tapsilog for 2024 ay ito. So, again, drag lang ulit. Hintayin mag-cross, drag. Yan. So, lalabas ngayon, ang pinaka total sales natin for 2024 okay, will be yung total nito. Take note naging conservative pa tayo ng lagay na to. Oh. Ayan. So, ito ang ating kinita. Yan. So, just imagine, magkano ang sales mo for 1 year? 491,400 pesos. So, ito na yung projected sales mo for 2024. Okay? So, I hope nasusundan. Okay. Halimbawa, so meron na tayo for 2024. Ipe-prepare natin yung sa 2025. So, pwedeng copyhin muna natin to para may data lang. Yan. So, 2025. Yun. Sa 2025, iba yung data. Kasi, tumaas na yung iyong sales. Ay, yung supply mo tumaas na. From 7,280, naging 7,426. Okay. Mabilis lang naman yung gawin, guys. Mabilis lang yung gawin.
So, ito yung 2024, 2025, 2026, 2027, and 2028. By the way, ito nga pala, lumalabas sa 7,280. Okay? Nakakapag-supply ka lang ng 140 per week. At 14 pieces lang per day. O, di ba? So, kumbaga, posible talaga siya. O, possible. Kasi bakit? Imagine mo, 14 lang kada araw ang mabebenta mo. Di ba? Napaka-conservative niya. Kung sa ganito pa lang, kikita ka na, di what more kung mas mataas dyan. Okay? Ayan. So, ililipat natin to dito. Ayan. Ayan. Ayun. Okay, so ito yun. Lagyan ko na lang ng formula dito. Ito, divided by 52. Ayan. So for 2025, ayan. So ilalagay ko dito yung ano ha. Ang inilalagay ko dito yung breakdown, okay? Breakdown lang to ha. Hindi pa ito yung pinaka ano niya. Breakdown lang to nung ito. So halimbawa, lagyan ko ng formula na lang. So 2025 daw. So ito yun. Ayan. Times dito. Yan. Okay? O next. Ito. Balik tayo dito. Yan. Times. Balik tayo dito. Yan. Balik tayo dito. Times. Okay. Next is, yan. Times. Yan. Balik tayo ulit dito. Yan. Times. Okay. Then, sa pa ulit. Yan. Times. Yan. So, pag tinotal mo yan, kung mapapansin mo, dapat pareho nung kanina. 7,000. Okay, highlighter yan. 7,426. 7,426. Ayun lang, ganun lang kasimple. Di ba? Oh. So, yan. Hindi natin sa magagawa na i-drag ngayon kasi talagang kakailanganin natin ito isa-isahin. Okay? Nagigets nyo? Sana nagigets nyo, guys. So, halimbawa, ito na yan. So, pagdating dito, teka, palitan natin ng name para alam nyo. Projected sales. So, lalabas for 2024, ito siya. For 2025, yan, kukunin natin yung data natin dito. Yan. So, ito, kunin natin yung data. Yan. Copy. Ay! Okay. Oh. Ayan, nawala na yung copy na copy ko. Yan. Oh, ba't ka ganun? Ito. Yan. So, kung mapapansin mo, same price pa rin naman, no? Hindi man tayo nagbago ng presyo. Pero yung sales mo, tumaas from 491,400 to 519,792. Yan. So, tutuloy-tuloy mo lang. Ganun lang siya.
So 2025, 2026, 27, 28. Ganun lang. So you now have your supply. Okay? So I hope, makatulong sa inyo to. So i-upload ko din itong bagong ito para ma-compare nyo. Okay? Okay. So I'll see you guys. It's 12:38 a.m. na pala. Okay. Bye-bye.